Finally, bumalik na nga si Kurama, na isa sa mga inaantay nga natin na bumalik dito sa Boruto series. Kaya naman nabigyan na ng sagot kung sino nga ba ang nasa loob ng katawan ni Himawari. Hello at welcome sa aking channel. Ngayon nga ay lumabas na ang full spoilers para sa Chapter 9 ng Boruto 2 Blue Vortex. At maraming ang nangyari dito sa chapter na ito. So, andito nga yung Jura versus Shikadai, and Boruto versus Kawaki, and yung pinakihintay nga natin na pagbabalik ni Kurama. As you can see guys, marami nga tayong need itapik para sa chapter na ito. So syempre, we just need to start from the top. So doon nga sa previous video ko, kung napanood nyo ngayon, ay nakita nga natin kung anong nangyari sa laban ni Boruto versus Kawaki, na kung saan naiiwasan nga ni Boruto yung mga rods ni Kawaki. At kung titignan nga natin, sinasabi nga dito during the fight is itong si Kawaki at Boruto ay nag-uusap and then naglaban. At nagsimula nga yung laban nila with the sneak peek page. At sinasabi nga dito na si Kawaki nga daw ay nagsasamon ng maraming rods. Pero itong si Boruto ay nadadodge nga lang niya. Pero tinry nga ni Kawaki na atakihin si Boruto gamit nga ang kanyang big hands. So ibig sabihin dito ay nagmorph nga yung kanyang kamay into weapon. Pero kahit nga ganon, sinuntok nga lang siya ni Boruto sa tiyan at tumalsik nga siya palayo. Ibig sabihin lang niyan ay si Boruto ay mas malakas kaysa kay Kawaki. And in-explain ko na nga yan sa nauna nating original chapter 9 spoilers. Na kung saan bakit nga ba mas malakas si Boruto kaysa kay Kawaki. Pero hindi ko nga sure kung napanood nyong lahat. Dahil ipinaliwanag ko nga doon kung bakit naniniwala ako na mas malakas si Boruto kaysa kay Kawaki. Kahit nga na mas malakas si Ishiki kaysa kay Momoshiki Otsutsuki. And I hope you guys magets nyo yung analysis and logic ko behind doon sa video na yon. Kaya naman kung hindi mo pa napapanood ay mas maganda na panoodin mo muna yon. Anyways, dito nga sa chapter na ito, sinasabi nga na inactivate na ni Kawaki ang kanyang Karma B1. Etong part nga na ito ay napaka-interesting kasi marami nga sa mga fans ang naniniwala na nasa kontrol ni Boruto si Momoshiki. Pero ang totoo, marami rin ang naniniwala na ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ni Boruto ang Karma Seal ay dahil ayaw niyang kontrolin ni Momoshiki yung kanyang katawan. Dahil we all know na meron nga itong si Boruto ng Byakugan at Rinnegan. Pero itinatago niya nga ito, which is pagmamayari nga ni Momoshiki. The reason why kung bakit itinatago ito ni Boruto is because sinusubukan niyang limitahan ang dami ng kapangyarihan na nagmumula kay Momoshiki na ginagamit niya. Dahil kung mas maraming kapangyarihan nga ang gagamitin niya mula kay Momoshiki, is possible na maraming pagkakataon si Momoshiki na makontrol yung katawan niya. Yes guys, dahil kapag nga ang karma ay nagsisimulang mag-resonate, meaning lang nun ay nagsisimula ng kumalat yung kapangyarihan ni Momoshiki sa katawan ni Boruto. At napansin nga agad ito ni Boruto. Kaya naman tumakas nga siya, papalayo. So baka may magsabi sa inyo na tumakbo si Boruto dahil mas malakas si Kawaki kaysa kay Boruto. Pero hindi nga yan totoo. Dahil ipinakita naman sa fight scene na pinatumba nga ni Boruto itong si Kawaki sa isang suntok nga lang. Pagkatapos ilagan ni Boruto yung mga rods ni Kawaki. Ang pinaka-reason kaya siya tumakas ay dahil ayaw ni Boruto na ang kapangyarihan ni Momoshiki ay magkaroon ng kontrol sa kanyang katawan. Dahil possible nga na hindi niya mapipigilan ang karma kapag nag-resonate na ito. Now, ibig sabihin lang neto ay hindi kontrolado ni Boruto ang karma niya. So possible na nagbibigay nga sa atin ito ng hint na hindi ito isang bagay na kayang kontrolin ng kahit sino mang may karma. What if ginamit nga ni Boruto ang karma niya? Maaring magdulot nga ito ng pag-resonate sa karma naman ni Boruto. At possible nga na hindi din niya mapipigilan yung pag-resonate neto. Pero possible din na mangyari na mas nakokontrol ni Kawaki ang karma niya. At ito namang si Boruto ay hindi kayang kontrolin yung karma na meron siya. Pero hindi pa nga natin sure yan. Kaya need pa nga natin ng mas marami pang impormasyon para ma-confirm natin yan. Kaya naman maghintay pa tayo at tignan kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. Anyways, dito naman sa Jura versus Shikadai, nakita nga natin dito na nakatingin siya kay Shikadai. Dahil nga sinusubukan ni Shikadai na pigilan siya gamit nga ang shadow paralysis. At sinasabi nga ni Shikadai dito ang gusto niyang sabihin.
So, tatagalugin ko na lang mga ma'am and sir para mas madali. Sabi nga ni Shikaday dito ay, "Oy, siguro kailangan mo akong bigyan ng pansin dito dahil kami yung kalaban mo." At sinagot naman ito ni Jura na, oo nga pala." At pagkatapos nga neto, ay makikita nga natin na may parang ginagawa nga siya sa kanan niyang mata. At dito na nga siya lumilika ng bidyubam o kung ano man ang lumalabas na isang bidyubam gamit nga ang kanyang kanang mata. Napaka-interesting talaga neto guys. Dahil una nga natin itong nakita na ang bidyu ang nag-create ng bidyubam. Bago nga natin nakita si Naruto na nakakurama mode na nag-create ng bidyubam gamit nga yung kanyang kamay. And nakita din natin na ang bidyu ay nag-create nga gamit nga yung kanilang mga bibig. Pero dito nga, we never seen someone na nag-create neto gamit nga yung dojutsu. Or I mean yung mga mata. And of course, alam naman natin na si Jura ay kakaiba. Ganun pa man nakakita nga ako ng interest. Dahil sa parehas nga neto ang Rasengan. Sa totoo lang, maaaring hindi ito talaga bidyubam. But the reason why kung bakit parang bidyubam nga ito, dahil yung chakra nga na pumapasok dito sa small ball na ito, at ito nga yung exactly na nangyari doon sa Four Tails Kurama noong nagalit nga si Naruto at nag-anyong bidyu siya. Noong sinubukan nga neto na gumawa ng bidyubam para atakihin si Orochimaru. Parang katulad nga noon yung ginawa nga ni Jura. At dito ay pinakita na iniligtas ni Inujin, Chocho at Shikadai si Himawari. Dahil sinabi nga dito na si Inujin na iniligtas si Himawari and tumakas nga sila gamit yung artistic creation niya na ibon. And after nga neto ay hindi na sinabi kung anong nangyari kay Shikadai. Pero syempre hindi naman siya mamatay dito. Pero alam naman natin na mas malakas si Jura kaysa kay Shikadai. And yon, before nga makas ni Jura or maybe naatake na niya si Shikadai ay bigla nga dumating dito si Chocho at nalis yung atake ni Jura dito. And makikita natin na sobrang lakas talaga ng atake na yon ni Jura. Kaya naman buti na lang dumating si Chocho that time. Dahil kung hindi, one thing is for sure, sa malamang namatay na si Shikadai. But anyways, after nga ng pagsabog ay binalikan ni Inujin si Chocho at Shikadai para nga iligtas at ilayo kay Jura. And siguro dito sa pagsabog na ito ng napakalakas ay possible na may dumating na mga ninja para i-absorb yung atake ni Jura na ito. So parang ganon, para malis yung damage sa Konoha. Kaya naman antayin natin yung mga susunod na mangyayari dito sa scene na ito. Dahil possible nga na lumabas o bumalik si Daemon, dahil siya nga ang boss. One thing clarification lang guys, yung nangyari sa labanan sa pagitan ni Boruto at Kawaki ay nangyari sa page 29. At doon naman sa laban nila Shikadai at Jura ay nangyari sa early in the chapter pa. So meaning before yung scene yung nangyari kay Himawari at sa Team 10 ay nangyari na, bago pa magsimula yung laban sa pagitan ni Boruto at Kawaki. So possible na mangyari is maglaban si Jura at Daemon, or maybe si Boruto yung makipaglaban kay Jura. So meaning yung nangyaring labanan kay Boruto at Kawaki ay nangyari pagkatapos ng buong senaryo na ito. At bago nga tayo pumunta sa pinaka-importanting part ay just make sure na nakapollow and subscribe ka sa aking social media account. Dahil malaking tulong na nga yan sa atin. At syempre, huwag mo na din kalimutang i-share ito para mas maraming makanood. Anyways, now of course, the most important part of the spoilers is sinasabi dito na suddenly, Himawari is now in the video plane. At kasama niya nga dito ang maliit na Kurama. Gusto ko nga sabihin dito na dapat niyang tanggapin ito ng may pag-iingat. Dahil hindi pa nga natin nakikita yung mga picture na nagpapatunay na isa nga itong baby Kurama. Possible nga na ito ay bagong tail beast na kamukha ni Kurama. Kaya naman siguro nasabi niyang you are the nine tails, right? Dahil yun yung una niyang naisip noong mga oras na yon. Dahil nga sa mga sinasabi ni Jura that time. Kaya naman parang na-excite siya dito at nasabing ikaw ba yung 90s? Kaya mas okay na wag muna tayong mag-expect na kung totoo bang si Kurama ito. Though oo nga, kamukha nga ni Kurama sa senaryo na ito, pero it's not confirmed. Ngunit syempre alam naman natin na merong something different dito kay Himawari at nabanggit nga na ang mga bidyu ay nasa ibang mga mundo. Kaya naman for sure na meron talagang bidyu sa katawan ni Himawari.
dahil nga nararamdaman ni Daemon ang matinding kapangyarihan mula sa video. Pero meron nga akong nakikita na mayroong issue dito kay Kurama, dahil nga daw sa mahina nga lang daw itong si Kurama. So bakit takot itong si Daemon dito kay Kurama? For me nga, ang kapangyarihan ay nagbabago sa mga lumilipas na mga panahon. At alam naman natin na ang kapangyarihan ni Himawari mula pa lang noong 4 na taong gulang pa lamang siya ay malakas na talaga siya. At isama ko na nga rin guys, si Himawari nga ay na-knockout itong si Naruto noong araw bago nga siya maging Hokage ng Konoha. So meaning, hindi ito same ng kapangyarihan na meron noon si Naruto na galing kay Kurama. So possible nga na magiging mas malakas pa si Himawari kesa kay Naruto. In fact, nagsama-sama na nga lahat ng kapangyarihan dito kay Himawari. For example, isang yoga nga itong si Himawari na descendant ni Hamura. And also, isa siyang Uzumaki na descendant din ni Hagoromo Otsutsuki. Pero meron nga akong isang bagay na ipinagtataka. Dahil nga kung meron nga siyang video sa kanyang katawan, bakit hindi ito masense ng kahit sino? Katulad ni Naruto dahil alam naman natin na kaya niyang masense yung video kahit nasa malayo ito. Feeling ko nga dito, ang isang video ay may kapangyarihan na maitago ang kanyang sarili at manatiling nakatago hanggang sa tamang panahon. At ang may kakayahan nga lang na makasense neto ay si Daemon dahil meron nga siyang malakas na kapangyarihan para masense yung ganitong kapangyarihan. But then again, ang pinaka-flex nga dito is yung labanan sa pagitan ng Team 10 na si Chocho, Inujin at Shikadai versus Yura. At syempre, Boruto versus Kawaki. Pero yun nga, antayin pa natin yung mga susunod na chapter para mas malaman pa nga natin yung mga tanong natin. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang video na ito ay bigyan mo na nga ito ng isang like. Dahil napakalaking tulong na nga yan sa atin. So yun lang guys. See you sa next chapter spoilers.